kuryente, hindi ako pwedeng magalit sa Meralco. Hindi ako pwedeng magalit sa mga oligarko. Bakit hindi? Ito yung nakaka-apekto sa akin sa pang-araw-araw buhay ko eh. Yung ayungin show, girl. Bex, itry ninyo na magpa-survey sa kalye. At tanungin mga Pilipino, ipakita nyo yung mapa ng Pilipinas. Ma'am, asan po ang ayungin show? Parang kita mo to, Battle of Yultong, Battle of Yultong. Yeah, pero pinadala mo yung soldiers mo sa Korea. So yung mga Pilipino sa Pilipinas, hindi nila ramdam kung anong nangyayari doon. Dahil hindi sila Korean. Why don't you ask the Koreans of how they suffered during that war? Kabex, yung Korean War, bakit yung tinitingnan yung battle? Tingnan niyo yung end. Ano ba nangyari? Di nagkaroon lang ng DMZ. Hati yung dalawang Korea. Nahati sa dalawa yung Korea. Nahati sa dalawa yung Korea, nagkaroon ng DMZ, nagkaroon ng nuclear bomb ang Korea. Diyos ko, Lord, ano ba yan? Ewan ko pa, parang hindi maganda ang aking pakiramdam, biological woman of the century. Bakit sabi mo, di ba, parang ayaw mo na, natatakot ka na magbukas ng Facebook. Hindi kasi, you know what? Ewan ko kung yung mga tao kasi dito, na who lived during, halimbawa ng Iraq War. This is exactly something like that. Na parang, it's either you're with us, you're against us. So, ganun yung nangyayari. So, papunta na doon na ako kasi ang naman ko kasi, it seems that sanity has already left the Philippines. Alam mo yon, yung tipong, Bex, okay lang na magalit ka. Pero, slap it out, then look at it in a more rational way. Di ba ganun tayo? Hindi mo, nagagalit. Magalit dun sa when we say magalit dun sa mga nangyayari doon sa South China Sea, you're entitled to your emotions. You are entitled to your emotions. Pero the thing is, hindi kasi ito katulad nung mga pang-araw-araw ninyong buhay. No? Yung mga pang-araw-araw ninyong buhay na kung saan kayo nagagalit, wala po yung political interest involved. Hindi ba? Lalo na kung binabuan-buan ka. Nagigets mo? You know what? I'm 41 and 1999 pa yung Ayungin Shoal. Mga Bex, from 1999 up to the Aquino administration, wala siguro kahit isang Pilipino nakakaalam na may Ayungin Shoal pala dahil wala namang nababalita dyan. So what ano sa tingin nyo nangyari from 1999 to 2012 or even now to 2024? Ngayon lang siya umugong. Hindi ba? Nobody cares about that. So ano sa tingin ninyo na hindi nagkakaharangan noon, na hindi actually hindi nagkakaharangan noon dahil nga ang usapin noon is it's okay na to send humanitarian supply. Yes, humanitarian supply. So hindi nagkakaharangan noon. Ano ba sa tingin ninyo kung ginigiit-giit ka? Bex, 1999 to 2020 to 2012, nagro-rotate kayo ng tao dyan. Ano sa tingin mo? Paano nila dinadala yung mga supply doon? Teleportation? Kaya, alam mo yun, kasi normal lang naman na makakita ka, magagalit ka kagad. Hindi ba? Na, especially the images are very like that or whatever. Pero you have to remind yourself
na ang pinapanood mo is politika. It's political theater. Oo. This is, hindi ito yung away ninyo sa pamilya. So, this is political theater. At lalo ka dapat mag-isip kasi yung emosyon mo ngayon, binubuyo ka para mamatay. So, kaya dapat lalo kang mag-isip. Correct. Napaka-importante mo, no? Napaka-importante nung minention mo na your mindset should be, this is politics that you are watching. Okay? Yes! Ganon. So, get hold of your emotions. Put it in mind na yung pinapanood mo ay isang political drama. So, ano yung mas malalim na kwento dito? Yes! Kasi at bakit siya nasa camera? Diba? At bakit siya nasa camera? Bakit siya merong, you need to, halimbawa, nung Syrian Civil War, I don't know ito mga tao dito aware, na yung may mga white helmet, tapos yung may yung bata na picturean, na inilagay dun sa ambulansya, na mukhang kawawa talaga yung bata, tapos ang ano nila is, ito yung kagagawa ni Assad, ganyan. And then it turned out na yung bata pala na yun, ay hindi naman pala, parang it was all manufactured. So, you need to understand na hindi ito away mo sa pamilya, na hindi na ang hugot ay naaway nyo lang dyan sa pamilya nyo. You have to keep in mind that you are watching politics, and this is even graver because this is international politics. That's why you need to you need to have a greater control of your emotion. Bex, sa away mo pa nga lang sa jowa mo, kailangan may greater control of your emotions ka na eh. Lalo na kung buhay mo na yung involved, di ba? Ayun. So, nakakaloka kasi tawag dito, hinahanap ko yung video yung nasa loob nung yung nasa loob ng ang pangalan nito, nasa loob ng vessel na kung saan talagang wino-water cannon ng bonggang-bongga yung Philippine Coast Guard na vessel. Teka. Kasi girl, alam na natin na ganyan yung mangyayari. At inuulit-ulit mo. At wala kang ginagawa para do we even send people to fix this, to de-escalate? Natanong ba yan ng mga Pilipino? Bakit ito pa ulit-ulit? Anong ginagawa natin? Ito sa parating sinasabi natin, ay nagpadala na kasi ng North verbal. Bex, hindi ganun inaayos ang gulo. Ikaw ba pag nag-away kayo ng jowa mo, Bex, nagsulat na ako ng letter, enough na yun. Ganun ba yun? You really have to work for it para magkaroon ng kompromiso. You have to work it out. Pero ngayon anong nangyayari? We don't see that. Nagpapadala ng mga sundalo, nagtatawag na ng giyera ang mga tao. Matitino pa ba tayo? Are we sure? Are we Bex, hindi biro ang giyera. That would cost, every year of war would cost you 10 years of development. 10 years, baka nga mas di ba? Yung damage nito di ba? Parang mas, mas maglilinger ng mas mahabang panahon kasi hindi lang yan. If you do that, imagine you are importing rice. Saan dumadaan yung rice? Nagte-teleport ba ang rice? Saan dumadaan yung mga bigas? Saan? Sa South China Sea. South China Sea. So pag nagkagulo niya sa South China Sea, anong mangyayari sa presyo ng bigas? Ano mangyayari sa presyo ng bigas na in-import natin sa Vietnam? 'Di ba?
Anong mangyayari sa presyo ng bigas pag nagkagulo sa South China Sea? Bex, it will be more expensive kasi magkakaroon ng hazard. So yung binabayaran nyo ngayong magkano? 60 pesos per kilo? Baka umabot yung 200 per kilo. Oo. Dahil nga delikado tumawid dyan sa South China Sea. Oo. Because of the cost of transportation that would include Hindi lang bigas. Do you know that we import medicine? Most of the basic medicines in the Philippines. At saan pa rin dumadaan yan? Oo. Kaya pag nagkagulo dyan, kaya nga, you need to get angry, sleep it out, and then reflect on what's going on. Why are you angry? Why are you being fed by these images? Diba? Why? Bakit yan ang pinifeed sa'yo ng pinifeed? Bakit nung panahon ni Duterte na gumagawa sila ng paraan para maayos, kung ginawa ng mainstream media nun, walang ibang ginawa kundi bakbakin si Duterte. Diba? Kasi sabi nila, hindi kasi nagtagumpay ni Duterte. Paano magkatagumpay si Duterte? Everything that he did then was being undermined. Let's be honest about what happened during the Duterte administration. Tinigilan ba si Duterte ng mainstream media, both local and international? No. Diba? They were against what Duterte was doing. Now, the West is pro yung ginagawa ni BBM. Pero, ano yung resulta? Gusto mo nang mamatay? Are we still in our right mind? So, yes. Grabe talaga yung, this is all about to make the Dutertes look bad. O, di ba, anong ginagawa nila? Ay, si Sarah hindi nagsasalita. Ay, gagagawa nila ang Duterte, kaya nagkaganon. Parang siya magiging kagawan. Ikaw yung nakaupo dyan, mag-e-escalate ng ganyan dahil sa'yo. Di ba, inaayos ng Duterte administration. May mga nanonood ba sa atin? Hindi ko kasi alam kung may mga nanonood sa atin. Merong 463,000 na nanonood ngayon. 463,000 all across the board. Char. So, ganito lang yung mga kababayan. If you have a conflict, kung meron kang sigalot sa iyong pamilya or sa iyong kapitbahay or sa iyong jowa, paano mo aayusin yung sigalot? Magpapakamatay ka? Papatay ka? Ganun ba yun? Hindi ba? Na parang, it is the same. It's the same dynamics. Na, kung hindi ganyan yung magiging approach mo sa iyong pang-araw-araw na buhay, bakit ka nagkaroon ng pagkakaiba dito? How did you jump from being a rational person when it comes to your personal relationship and a very irrational person when it comes to international politics? Sabi ni Dale, sige, go ahead. Sorry. Edi pakyatin mo, anong true, not true to its words? Ano ba yung hindi niya naging true to its words? Ayan. Sabi niya, pero Ate Joey, China is not true to its words. Ganyan, ayan. So, ano ang tawag dito? Dale, would you like to go up? Ayan. Oo, para pag-usapan natin yung hugot sa buhay. Natin yung mga ganito. Kasi talaga ito yung mga lumalabas na question eh. Yeah, na parang, hindi, ang hirap kausap ng China. Even Anthony Taberna would say in his vlog na, ito kasing China eh, mahirap kausap to, hindi naman kasi to lalaking kausap. They really want to to portray that to make people really get angry. Ganon. Kasi syempre 'di ba ikaw magagalit kapag kayong kausap mo flaky. 'Di ba? So let us examine that proposition na hindi magandang kausap ang China. Ayan.
saka saan nanggaling yung ano yung pinag-uhugutan. Kailangan tayo evidence to evidence. Ano yung saan nanggaling yung hindi. Oo, kasi may pinag-uhugutan ka, kaya mo sinabi yan. And then, kailangan tanungin, paano mo nalaman? Oo. Bansa, hindi. Diba? Paano yun? Ayan. Sabi ni Dale, aakyat daw siya. Paano mo nasabi? Hintayin na natin, ha? Oo. Hintayin natin. Kasi kailangan may basihan yan. Ano yung basihan mo? Ano yung hugot mo? Kasi ako, alam ko yung mga background information nung mga nangyayari. So, hindi ko maintindihan ano yung not true to its words. True to its words in what sense? Ayan. So, kasi gusto ko talagang, ano yun kunwari, itong si Anthony Taberna, sinasabi niya sa mga vlog niya, in fact, when he was demanding explanation or statement from Inday Sara tungkol dito sa nangyayari sa South China Sea, ang sinasabi niya, dapat nang magsalita si Inday Sara at pumosisyon dito sa issue na ito. Sabi niya, kasi itong China na to, hindi sila true to their words Ganun yung sinasabi rin ito ni Kato Nying But, di ba, paki-elaborate nga. Hindi, kailangan mo magbigay ng ebidensya. Ano yung not true to their word? Di ba? Na parang, ano yung sinabi nila na hindi nila kailangan mo, ito masabi ko Oo. Ano yung sinabi nila? Kailan sinabi? At saan ano yung source? Saan mo nakuha yung na true to its words? Hindi ba? Kasi have you noticed kung ano yung nangyayari ngayon na bakit si Duterte hindi niya sinasabi na China is not true to its words? So ngayon, sasabihin nyo, China is not true to its words. Bakit yung architect ng foreign policy nun, wala siya sinasabing ganon? Ba't ikaw may sinasabi kang ganon? Ikaw ba ang kausap? Bongbong Marcos, wala rin siya sinasabi. Oo, and Bongbong Marcos, wala rin siya sinasabi na China is not true to its words. Ang ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon, inuulit lang yung sinasabi ng Amerika. Na China threat, freedom of navigation, at chuchu, ganyan. Hindi ba? Kailangan kasi is evidence for evidence. Ano yung not true to its words? Ayan. Okay. Ito, press release pala. Okay. Anong date? Sabihin mo. I-flash mo nga, girl, para makita ng mga July 8, 2015. Ayan. Ano mo siya, i-flash mo. Basahin mo. Palakihin mo, girl. So, ang sabi ni Tito Bongbong noong ayan. So, ang sabi ni Tito Bongbong noong July 8, 2015, the Philippine government's rejection of bilateral talks with China will force the superpower to take a more hardline position in the West Philippine Sea dispute. Bakit parang alam naman niya nun? This was the reaction of Senator Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to the government's rejection of China's proposal for the two countries to hold bilateral talks to resolve the maritime row. China opened the door and we shut it. The Chinese said, let's talk, and we snubbed them. It is like the Philippine government itself is encouraging China to take and maintain an unbending stance on the issue, Marcos said. Ayun. So speaking of the kapihan sa Manila Bay, Marcos stressed that the Philippines is not going to lose anything by accepting the Chinese invitation to a dialogue on the West Philippine Sea dispute. So talk to them. We are not happy with what you are doing and we do not agree with what you are doing. But the next thing you say is, how do we fix this? Bakit may wisdom siya dati? Sige nga. Anong ninyo? And
Um, Joey, pull up, punta ka ng website ng PCA ng, tapos hanapin mo yung South China Sea Arbitration. Okay. And I think that was the jurisdiction and admissibility, yung decision on jurisdiction. Okay, wait. Ay, ayan, nandiyan na si Dale. Ay. Hello, Dale. Wait lang, Dale, ha? Oo. Ayan. Ito yung jurisdiction. Ito. Ito. Itong pangalawa, no? October 29. Yung jurisdiction, oo. And admissibility, okay. Ayan, okay. O, game. Tapos i-control F mo, hanapin mo yung Erlinda Basilio. Erlinda. Ito, Erlinda Basilio. Ayan. Okay. So, ayan yung, so i-highlight mo lang yung mga importante diyan. So, basahin mo lang yung mga importante. Ayan. The minutes of those discussions record the Philippine Undersecretary of Foreign Affairs, Miss Erlinda Basilio, as follows. Teka, ano ba yung minutes niya dito? Bilateral consultation, January 14, 2012, to address a range of issues including the South China Sea. So parang so that's January 2012. 2012. Okay. So, ito raw yung minutes. Ano ko kayo ha, yung January 2012 na yan, that was before the Scarborough standoff. I think that was in May. So, tinan mo yung mga, basta meron siyang mga sinabi, i-ski mo, tapos iyan yung mga importanteng sinabi, banggitin lahat ng haba niya. Oo. Ito, the Philippines has proposed to ASEAN the zone of peace, actionable framework to address the China 9-dash line. This is a dispute in the West Philippine Sea is a regional concern as well as a national concern, as well as national, because there are several members. During the November 2011 ASEAN Foreign Ministers meeting, the Philippines, speaking through Secretary Albert Del Rosario, he specifically called for a meeting of the claimant states, including China, to sit down together under the auspices of ASEAN to resolve the competing claims and to define the disputed areas from non-disputed areas. Okay? We continue to present this proposal and enlist the assistance of ASEAN colleagues in this undertaking and hope that China will sit down with us. Okay, anong reply dyan ng China? Ayan. Undersecretary Basilio's Chinese counterpart. Ayan. Okay. Well, on the current stage, if it is quite difficult to resolve this dispute through any legal procedure, therefore, we believe that the proposals that the Philippines made previously are not realistic or feasible, whether it is about to refer the matter to any international mechanism or to hold any multilateral negotiations among claimant states. Since the dispute is there already, if it cannot be resolved once it is referred to the international mechanisms, then it will only add to the mistrust between our two countries. China has been working all along to start the talks.
Because it is our... So ayaw ng China pala ng multilateral, no? Oh, hindi talaga. Ayaw niya talaga ng multilateral. Because it is our long-standing position that the dispute in the South China Sea should be properly resolved among parties directly involved through peaceful negotiations. So therefore, I believe that the classification or identification of the disputed areas or non-disputed areas are not what the dispute is about or anything to be negotiated about. Okay? So ayaw nila nung approach nung Pilipinas na... Oo. Tapos, anong recommendation niya? Ayan, yung next paragraph. Yan yung recommendation. What we need to do now is to start negotiations between our two countries in a bilateral way and take stock of the current dispute problem. We may discuss the establishment of China-Philippines maritime consultation mechanisms or resume the confidence-building mechanisms between our two countries. Recently, the Philippines side has noted the Chinese embassy in the Philippines that you would like to have informal consultation with China on the South China Sea. China appreciates this and hopes that consultation will be held in February this year at the working level. On that basis, we shall establish a regular consultation mechanism. It is a good start talking in any form. Okay. Ayan yung reply ni Erlinda Basilio. I think mahaba yan eh. Pero basahin mo yung pinakadulo. Yan. Kung ano yung sinabi. Meron pa ba? Okay. Ay, sorry. We are for multilateral approach as this, okay. So yun yung gusto ng Pilipinas, multilateral. Oo. Basahin mo yung I think last sentence ata yun. Yan. Ito, yung China replied. Ito ba? Hindi, yung sinabi ni Erlinda Basilio nga, ano yung reply niya doon. Okay. Yung pinakadulo na sinabi ni Erlinda. In the months that followed, certain events occurred in the vicinity of Scarborough Shoal. Ito, nagkaroon na ng... Hindi yan, girl. Yan yung sinabi ni Basilio. Ayan, yung nasa taas lang. Ito. Calls on China. Ito, however, hindi. Yung, di ba may reply dun si Basilio dun sa sinabi nung counterpart niya. Ayan, Ayan yung dulo nung sinabi niya. We are ba yan? We are for ito. We are for a multilateral approach and we are at this stage would like to embark on a multilateral approach to it because we want the other claimants who are also ASEAN members. And there is again your province Taiwan. You see who also has a competing claim here. So they are central parties. That is why we want multilateral approach to it. So that when we sit down, whatever venue, if you want to meet with us and we meet with you, we can arrive at a solution that will make everybody happy and perhaps at some time. Oo. Tapos parang may sinabi dyan na yung let's shelve, parang... Sige. The Department of Foreign Affairs... Parang let's shelve. Parang may ganyan eh. For the two countries to bring matter before. Ay, hindi, yun ata yung sa unang sinabi ni sa first part. Oo. Ayan ata yung first paragraph. Yan ata. Ito. Your Excellency, we have listened very carefully during your views with reference to the West Philippine Sea. I think yung pinakadulo niya. I think yan yung pinakadulo niya. Ay, ito. Let's leave it at that. But as our foreign minister has always stressed, that we set that aside. We set the West Philippine issue aside. Ayan. Ito. So ano yung so yun yung sinasabi ni Bongbong. Yan yung nire-refer niya yun na we shut it down. Na we shut it down. So, dito na tayo kay Dale. Dale. Ayan. Mag-explain ka sa barangay.
water cannon na, matapang tayo. Pupunta ulit tayo, magpipiknik tayo, magkasama tayo ng reporter, iwa-water cannon ulit. Next month, gano'n na naman. Mas maraming mga kasama, joiners, iwa-water cannon na naman. Anong ba gusto nating ma-achieve? Ano ang end game? Hindi, alam mo, Miss Laika. Miss Laika, ano to parang yung mga realista, di ba? Nung panahon ng 80s, 90s, kasi ngayon hindi na to ginagawa So, hindi na to alam ng mga kabataan, yung mga kabataang nanonood sa HOA. Puro pa naman fresh ang mga nanonood sa iyo. Nung 80s at 90s, mga kapanahon namin ni Miss Laika at ni Joe, yung mga rallyista, mag-rally dyan. Blah, 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 blah. Tapos, iwa-water cannon sila. No? Para ma-disperse. Tapos, ang gagawin nila, di ba water cannon, ang gagawin nila, talagang haharapin talaga nila yung water cannon. Interlock sila ng yung magtatabi-tabi sila tapos magkakapit-bisig sila sa water cannon. Tapos magpapakita talaga sila na alam mo yung kailangan talaga babanggain talaga nila yung water cannon tapos yan yung basa sila dapat. Tapos di ba una magdi-disperse tapos babalik uli yan. Actually, hindi na ito naabutan ng mga kabataan ngayon. Dati may tear gas pa. Alam ko yan kasi sa San Pedro ako nag-aaral. So sa Menjola parating rally. Bex! Talagang may tear gasan talaga yan doon. Na talaga paglabas pa ng school namin, ubo talaga kami na ubo. Kasi gano'n, diba? Tapos, di ba, Miss Laika? Sakit na baka nun. Pero yung mga rallyista nun, alam nilang i-water cannon sila. Actually, gusto nila yon. Gusto nilang i-water cannon sila kasi nga, yung pang front page, pang propaganda nila, na inaapi kami ng gobyerno, ganyan. Kaya doon ako nanggagaling, I don't know about this new generation because alam ko na hindi na ginagamit ngayon yung water cannon sa mga rally, parang super maximum tolerance sila ngayon ng bonggang-bongga. Kasi dati talaga, no panahon ni Cory, panahon ni Ramos, Bex, iwa-water cannon ka dyan, magrararara ka dyan, iwa-water cannon ka dyan para umalis ka at tumahimik ka. Pero alam ko rin na nakikita na yung mga rallyista gustong-gusto nila na iwa-water cannon sila. Kasi magiging compelling yung compelling yung kanilang pakikipaglaban na meron kaming hinarap na na water cannon. Kaya alam ko yun na parang sabi ko parang kaya nga kami noon alam niyo yung water cannon ko ba't kayo pupunta doon? Parang ganun yung namin na kasi nga nagrereklamo yun yung mga rallyista. Bakit nyo kami wina-water cannon? Karapatan namin to. Karapatan. Tapos pag yung water cannon sila, gusto rin naman nila yung water cannon sila. So parang, kaya alam ko itong ganitong dynamics, no? Nakita ko yung gamitan ng water cannon. So, ngayon, napaulit-ulit nangyayari to every month na, Diyos ko, Miss Laika, may narinig ka bang water cannon from 1999 until now? Parang bago ata itong water cannon. Bago to. Meron pa rin, pero hindi na ganun kadalas na kagaya nung before. Hindi ko alam kung parang nag-enjoy tayo o nag-enjoy na rin yung China. Saan nangyayari na every month may pupuntang maraming magbibideo, may mga reporters pa, may mga escort pa, tapos ito yung China, mag-water cannon, next month ganun na naman. Parang tingin ko nag-enjoy na parehas tayo, yung China sa yung Philippines. Oo, actually, siya, optics kasi ito, optics. Sa atin, optics to, kasi pinapakita natin na inaapi tayo. Ngayon sa China, optics din to sa kanila, kasi pinapakita nila sa kanilang citizen na we are enforcing our claim. Nag-assert sila. Ayan. So, parang ito ba yung solusyon? Ito ba yung gusto nyo? Akala ko matatapang ka. Hintay pa ba nating may masaktan or may mamatay yan o kung anong... Bakit hindi pa kausapin? Di ba parang kung talagang gusto mong maayos to, pwede naman kausapin. Kala ko pa sabi negotiate. Pag negotiate pa din. Hindi, kasi itong Miss Laika, itong halimbawa itong SAF 44, it was actually a legitimate mission. No? Para kunin yung terorista doon kasi may reward pa ngayon from FBI, di ba? Ang habol pa yata ni Pinoy doon, maano siya sa, ano ba tong award? Nobel Prize. Oo.
Tapos, it was a legitimate, whatever. Tapos, ang pagpunta nila doon, diba, sinong tumegi sa kanila? Was it MNLF or MILF? Ano na yun ano ba tawag doon? Yung parang rumble-rumble na, hindi na parang pagdayo ka, lahat pakikiano. Ay, iba-iba. Oo. Iba-iba. Diba? So ngayon, who are we blaming for that, for what happened? Is it MILF or MNLF? If we blame, we are now blaming Pinoy for a bad decision. Pero hindi naman si Pinoy yung tumegi. And second, teritoryo ng Pilipinas yun. Bakit hindi yung MILF or MNLF or yung mga grupo doon yung sisihin kasi it was a legitimate mission. So all these things na nangyayari na we have to step back. Magalit ka, itulog mo yan, pagising mo, imagine, di ba gano'n naman tayo pag nagalit tayo, kinabukasan, mag-reflect tayo, bakit ba ako nagalit? Ano bang nangyari? Ano bang eksena? Mag-step back ka, and then, isipin ninyo kung ano yung mga at stake dito. Ang at stake dito, hindi yung feelings mo. Ang at stake dito, buhay mo. Because, girl, wala kang magagawa pag nag-decide si Bongbong na everyone would have to go conscription. Ano gagawin mo ngayon? Hindi ka mo pwedeng, unless meron kang conscientious objector, ikaw naman gusto mo mamatay, hindi mamatay ka. But who's going to stay? Sino yung matitirang mabubuhay? Hindi naman niya papadala yung mga anak niya dyan. Hindi naman, do you really think Martin Romualdez will send his children? So parang hindi girl, lahat, pag nagkagulo talaga dyan sa South China Sea, ay day, lahat ang langis natin, inaangkat natin saan dumadaan. South China Sea. Pag nagkagera, ang bigas sa South China Sea, ano pa ba mga ini-import natin? Kahit gulay, girl. Pagkain. Bex, ngayon pa lang nagreklamo na kayo na 60 pesos ang bigas. Bex, pag nagkagera dyan, day, baka umabot, baka maging presyo na yung sibuyas. At lalo kayong yung wala na raw value yung pera, yung bibili ka sa tindahan, nadala mong pera, isang bayong. Yeah. Oo. Nung kasi yung money, no? Oo. Kasi ka? Hindi naman, kwento lang ng tatay ko sa noon, ng lolo ko. Hindi, nga yan na parang, pa lang kayo imagine, gera pa lang sa Middle East noon, nung panahon nung panahon ng gera, di ba, nung Miss Laika, alam mo yung 90s, yung first Gulf War, putang inang gasolina yan. Oo. Bex, Diyos ko, nakakaloka yung gasolina, no? Na parang, pag kinonvert mo siya ng adjusting for inflation, parang, maluloka ka sa presyo, gayo, pag kinonvert mo in today's money. So, parang, parang kita mo to, Battle of Yultong. Yeah, pero pinadala mo yung soldiers mo sa Korea. So yung mga Pilipino sa Pilipinas, hindi nila ramdam kung anong nangyayari doon. Dahil hindi sila Korean. Why don't you ask the Koreans of how they suffered during that war? Diba? Bakit yung yultong yung paulit-ulit? Parang yan di ko magets kasi parang sige, nanalo yung mga Pilipino doon sa Battle of Yultong. Pero yung mga naapektuhan na civilian, yung mga normal na tao, naapektuhan ba yung mga Pilipino? Hindi naman. Hindi. Ano yan, parang Gen Z way of communicating. Yung parang, ano ba yung Battle of Yultong na yan? Tapos i-google nila. Tapos pag Google nila, nanalo pala ang mga Pilipino dito. Ganyan. Actually, hindi naman siya nanalo. The thing there is, they retreated. Kasi, nag-survive sila doon. Oo. Ang kasi nun is parang they were covering for the Americans. Yung mga Pilipino. Actually, nalaloka nga ako kasi parang, hindi nyo ba alam, ginago tayo ng US, doon ginawa tayong pambala. Ginawa tayo sa ere. So, ngayon gusto nyo pa rin gawin tayong pambala. Oo.
Ang nangyari lang doon, yan eh. ginawa tayong pambala pagkatapos na-survive natin. Yes. So, ano yun eh, parang we are covering for the Americans. Parang they need to, kasi ano yun eh, parang they are facing something. Sa Bex, yung Korean War, bakit yung tinitingnan yung battle? Tingnan niyo yung end. Ano ba nangyari? Eh di nagkaroon lang ng DMZ. Nahati yung dalawang Korea. Nahati sa dalawa yung Korea. Nahati sa dalawa yung Korea, nagkaroon lang ng DMZ, nagkaroon ng nuclear bomb ang Korea. Is that a good ending? Tapos yung ang eksena pa noon is ano ba nangyari noon? Saka nakakaloka noon, ilang bansa yun eh. Parang tawag dito papasok sa matinding famine ng tagutomang, di ba? Ang Korea. Ang Korea, it wasn't a good outcome. It was a good outcome doon sa mga soldiers. Nagkaroon sila ng medal. Pero, hindi naman apektado yung mga Pilipino doon dahil hindi naman sila Koreano. Bex, tayo yung battleground. Tayo yung Korea ngayon. Ngayon, kung gusto mong ma-deads, pwede naman kasing, alam mo, you're entitled to your you're entitled to choose of how you want to die in this world. So, pero, ang sinasabi lang is, Bex, bago ka naman magpakamatay, baka naman pwede tayong mag-usap, no? Baka naman there are other options. Oo. Sinubo mo Hindi nga, ang ano kasi yan is, I don't really, it's so different and difficult na to explain to people kasi nga high in emotion. Alam mo yun, high in emotion, ganyan, bonggang-bongga, super bongga na, alam mo yan, ano yun eh, armchair warrior. Nasasabi mo lang yan ngayon. Na gusto mong lumaban, gusto mong magganyan. Bex, ang mga Pilipino revolutionary noong panahon ng mga Espanyol ay maraming umurong. Oo. Diba? Si Aguinaldo nga, napaurong ng mga Espanyol. Nabigyan ng 80,000 at pinapunta siya, pina-excel siya sa Hong Kong. Alam mo, maraming umurong noon kasi nga, kasi ano yan eh, masarap kasing may pinaglalaban. Di ba, Miss Laika? Masarap ang may pinaglalaban eh. Feeling mo kasi pag may pinaglalaban ka na parang, shit, may silbi ang buhay ko. Parang ganyan, di ba? Di ba? Meron kang mission sa mundo. Di ba? Meron kang mission sa mundo, meron ganyan. Maganda yan. Maganda yan nandiyan. Good example. Di ba? Itong good example na ito is yung kay Aura. Yung Aura kay Piquet. Di ba? Nakita nila yung video. Oh my God, si Aura! Pak! Be, hindi na nila inalam yung buong story. Kinampiyanan nila si Aura. Kasi nga, LGBT. Di ba? Nagalit sa yung mga LGBT noon. Dahil bakit, taksil ka sa mga trans, ganyan. O, Bex, nung lumabas yung isang video, nahimasmasan yung iba. Pero yung iba, ayaw mo pahimasmas. Oo. Dahil hindi, tama si Aura dyan, ganyan. Diba, up to the end, hindi na sila mapaliwanagan kasi nga, mahirap kasi talagang mag-backtrack ng iyong, marami kasi tao na ayaw mo pahiyain. Alam mo yun? Ayaw nila mo pahiyain. So, parang, eto, na parang, can't we figure out na, wait, is this, bakit ako pinapagalit dito? Pero, pagdating sa kuryente, hindi ako pwedeng magalit sa Meralco. Hindi ako pwedeng magalit sa mga oligarko. Bakit hindi? Ito yung nakaka-apekto sa akin sa pang-araw-araw buhay ko eh. Yung ayungin show, girl, Bex, itry ninyo na magpa-survey sa kalye at tanungin mga Pilipino, ipakita nyo yung mapa ng Pilipinas. Ma'am, asan po ang ayungin show?
Tingnan nyo kung ilan sa kanila, ha? Makaka-identify ko na sana yung insurance. Girl, I don't even think that they know where is, ano to kay yung ano ni Kaka, Bagtas na probinsya, Dumagat Island. Dinagat Islands. Dinagat Island. Or sabihin natin, mga Bex, alam nyo ba kung saan ang Bantayan Island? O kaya Pulilio. Nasaan ang Pulilio? Di ba nasa Pulilio? Ganyan. Na parang yung mga Amerikano na hindi nila alam kung nasaan yung United States pag pinaano mo sa kanila sa world map. Kung nasa yung United States. Mga Bex, parang okay lang na magalit kayo, ganyan, che. Pero girl, pag-usapan na ng buhay, alayan ng buhay, at mamamatay kayo, isipin nyo muna kung may plano ba kayo sa buhay or wala. At kung ito ba ay naaangkop sa plano ninyo sa buhay. Hindi naman masama na mag-pause and reflect and think. And to recalibrate your stand, di ba? Hindi naman masama to recalibrate. Masolusyon na ba? Hindi, meow. Nakakalimutan kasi natin na ang mga Pilipino, ang gobyerno, si BBM ay trabahador lamang ng mga Pilipino. Kung yung trabahador mo ay ipapahamak ka, anong gagawin mo? Hindi ba dapat magkukomplain ka? Haharangin mo? Magkakaroon lang ng chance kung gusto ng mga Pilipino na magkaroon ng chance na ganun. Kaya nga, if you're not going to speak up, if you're not gonna say na we need a difference, I do not like this, trabahador kita, BBM. Totoo naman, trabahador siya ng mga Pilipino. Diba? Ngayon kung sasabihin mo, susuportahan ko ang aking trabahador na gusto kong ipadala sa gera. Bex, trabahador mo yan. Tapos ipapadala ka sa gera? Di ba yun yung ini-emphasize noon ni Duterte? Trabahador lang po ako ng mga Pilipino. Lang ako, nagtatrabaho lang ako sa gobyerno. So, we stand. The Filipino people stand above BBM. He is just borrowing his time, from Filipino people. Ngayon, kung ayaw ng mga Pilipino magsalita, talagang mapupunta talaga. Yun yung the Filipino people is the key. Kung gusto nila or ayaw nila. And it seems na nagtatagumpay yung propaganda nila dahil nasabi nila sa survey, 70% Pilipino. 80% ba o 70%? 77% of the Filipino people do not have any plans anymore in their lives but to see themselves dying. Then, so be it. If the majority wins in a democracy. Pero yung 27%, alam nyo kung sino yung 27%, no? Baka yung 27% is mas nakikita nila yung nangyayari. Kaso, hindi sapat ang kanilang boses kasi nga, matindi yung propaganda. Bex, matindi yung propaganda. Sobrang matindi na tayong pinakikinggan. Oo, matindi yung propaganda, 27%. Anong magagawa ng 27%? Hindi yung 27%, ang gagawin na lang nila, magpaplano na lang sila sa buhay nila. Diba, aalis na lang sila. Diba? Hukay na lang kami ng bunker. Oo, aalis na lang kami. Kasi, diba, hindi ba pwedeng magdesisyon ng isang Pilipino kung paano niya iaalay ang kanyang buhay at kung ang buhay, diba, in the first place, that's your life. It's not, your life is not owned by the state. Your life, you own your life, no? Kung ikaw naniniwala sa Diyos, yung Diyos din ang magmamay-ari ng buhay mo. So, unless na yung Diyos mismo ang sabihin sa iyo, oy, ikaw magpakamatay ka at girahin yung China. Pero I doubt na
I doubt na gagawin yun sa inang Diyos, no?